Alright guys, good morning. So andito tayo ngayon sa city proper ng Butuan City. And today is April 10, 5:17 ng umaga. So ipagpapatuloy na natin yung Philippine Loop natin for more than 3 months sa pahinga natin. Ipagpapatuloy na natin yung Philippine Loop. So tatapusin natin siya within these days. So from the city proper guys, hindi na ako muna nagmamap. So ang gagawin ko is pupuntahan lang natin yung Barangay Ampayon, and then pagdating natin doon sa may rotonda ng Barangay Ampayon, doon tayo kakanan papuntang Agusan del Sur. So for today's travel guys, hindi tayo didiretso sa may General Santos City. So from Butuan City, dediretso tayo sa Mati City. Ang Mati City guys is nasa probinsya ng Davao Oriental. And then dun sa mga nanonood ng vlog ko, alam naman nila na paboritong lugar natin talaga ang Davao Oriental. So magandang mag-ride doon. Kompleto, beach, bundok, waterfalls, you name it, meron sa Davao Oriental guys. So para dun sa mga nagtatanong kung saan magandang mag-ride dito sa Mindanao, highly recommended po ang Davao Oriental. So yun nga pala guys, after 3 months napatuloy natin yung biyahe natin. So yun na nga, nagpahinga tayo after ng Luzon and Visayas leg natin. Ayaw ko mang aminin pero napagod din talaga ako sa biyahe natin sa Philippine Loop. So yung biyahe, it took 12 days lang naman para matapos natin yung matapos natin yung Luzon and Visayas leg natin. Pero iba talaga kasi pag yung motor natin is lower cc, so medyo dihado tayo sa comfort. So doon siguro na yung katawan natin na medyo pahinga muna. So after 3 months or more than 3 months, pagpapatuloy na natin yung biyahe natin. So chasing sunrise tayo ngayon guys. So andito tayo ngayon facing east. If dire-diretso na natin to is papunta tong Surigao City. Alright guys, welcome to Sibagat. Sibagat at ang pinaka first na municipality ng Agusan del Sur guys. Sayang, maganda sana yung view ngayon guys meron silang mga sea of clouds dito sa kaliwa natin. Di natin ma-enjoy kasi kalsada tayo nakatingin. Daming sira-sira o dyan sa kaliwa natin, sea of clouds yan. Ito, bago tong kalsada na to. So ibig sabihin, wow, tingnan nyo guys sea of clouds. So di na siya ganun kapangit tulad ng dati guys. Improving din naman sila kahit papaano. Sibagat guys. So poblasyon ng Sibagat, dami pa ring lubak. Itong dogi na to kakabahan tayo sa'yo. Last year pagdaan ko guys, ginagawa pa to. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Nakasang tubig doon sa dam irrigation system pala, hindi pala dam. Irrigation system. So papasok na ata tayo ng Bayugan guys. Ayun na si Jollibee. Wini-welcome na tayo sa Bayugan City. Welcome to Bayugan. So kung naalala nyo guys, dito tayo kumain ng lunch nung pumunta tayo sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Alright guys, so poblasyon ng Bayugan City. So meron silang marketplace guys, Sano Grande dito. Time check natin 6:11 ng umaga. So parang 1 hour tayong bumiyahe dito. So sakto lang naman yung biyahe natin. Kasi 1 oras naman talaga yung Bayugan City sa Butuan City.
So ang susunod na bayan dito is ang bayan ng Prosperidad. Andito na tayo sa may crossing papuntang Lianga, and straight natin is ang town proper ng Prosperidad. So dito guys, kung kakaliwa tayo dito papuntang Lianga yan, Surigao del Sur. So dito tayo didiretso. Dito tayo dadaan sa may Prosperidad. So meron na lang tong 4 kilometers guys, town proper ng Prosperidad. Walang ganda naman ng kalsada sa Prosperidad, oh. Buti pa dito. 4 lanes na asfalto. So Gaisano Grande, San Francisco, 13 kilometers. So ang susunod na bayan ng Prosperidad is San Francisco, California. Ewan sa mga lugar nila guys. Sa Pampanga merong Mexico. Dito may San Francisco. Alright guys, so Prosperidad. So ito yung town proper ng Prosperidad. Restaurant, 7-Eleven. Hindi ko lang alam guys kung naging city na tong Prosperidad. Ang Bayugan city, pero ang Prosperidad parang hindi, or I'm not sure. So tingnan nyo naman tong highway nila, oh. Parang tulad din sa Mati, meron din silang mga palm trees sa gilid ng kalsada nila. Nice, ang gandang Prosperidad guys. So di tayo palaging nakakadaan dito, kaya bago sa paningin natin to. Alright guys, so town proper ng San Francisco. So diretso lang tayo guys. Okay, meron ding Jollibee dito sa may rotonda nila. Time check 6:54. Kung kakaliwa ka doon daw yung papuntang Barubo at Bislig. Kung diretso tayo, Davao City. So dito tayo. May McDonald's din dito. So kompleto. Mas marami silang establishment dito kaysa doon sa kaysa sa Prosperidad. Ganda ng view, oh. And andun yung Gaisano Grande nila. Dito sa lugar na to guys, first time nating magmotor. Dumaan tayo dito 4 wheels, pero medyo matagal na rin yun. So diretso lang. Ang ganda, no? Lakas maka ibang bansang vibes. Ganda ng kalsada. Welcome to Rosario, Agusan del Sur. So first time ko dito sa Rosario. So siguro check na natin si Google Map mamaya. Hanap lang tayo ng 7-Eleven, papahinga tayo ng konti. Then check natin si Google Map kung asan na nga ba tayo, or kung gaano pa tayo kalayo. Alright guys, so let's go. So ngayon ko lang din napansin guys, no, itong pinagpahingahan nga pala natin na 7-Eleven dito sa Rosario. Dito rin pala nagpahinga si Biyahe with Ken nung papunta siya ng Manila galing Davao. So si Biyahe with Ken nga pala, isa siya sa mga pinapanood ko nung nagsisimula pala akong bumiyahe. So siya rin yung pinanood ko nung yung first time kong mag Manila. So yung mga dinaanan niya, yun din yung mga dinaanan ko. So shout out nga pala kay Biyahe with Ken. Salamat sa video mo, yung mga tips, yung mga pinakita mo sa video mo, dahil doon lumakas yung loob kong bumiyahe mag-isa. Isa din siya sa mga parang mga pinapanood kong solo rider. I'm not sure lang kasi parang hindi na siya nakapag-upload ulit.
Pero yun, yung mga videos niya is nakatulong talaga sa akin ng malaki. Shout out sa'yo, Biyahe with Ken. Si Biyahe with Ken nga pala is kasama nila Boy P, nila John Fox sa Hampas Loopers. So dito sa Rosario, ang susunod dito according kay Google Map, kasi nag-search tayo kanina, ang bayan ng Bunawan. Okay guys, so according sa marker, meron pang 20 kilometers ang susunod na bayan, which is ang bayan ng Bunawan. So medyo mabagal lang takbo natin, alalay lang tayo kasi itong kalsada ng Rosario to Bunawan guys, medyo pangit. So alalay lang tayo. And then pagdating daw sa Bunawan, sa pagkakaalam ko, malupad daw yung lubak doon. Doble ingat talaga tayo guys. Alalay lang tayo sa takbo. Di naman tayo nagmamadali. According kay Google Map, mayroon pa tayong 4 hours na babiyahin papuntang Mati City. Time check natin ngayon, it's almost 8. Lunchtime, nandun na tayo sa Mati. Pero kung relax lang tayo, mga 1 or 2 tayo darating doon. Chill ride lang tayo. And let's enjoy the view. Alright guys, so welcome to Bunawan. So ang susunod na bayan dito is ang Trento. So ayun na nga guys, in between pa tayo ng Bunawan at Trento. And then medyo naano kanina kasi may naririnig ako. Yun pala is malalaglag na pala yung side mirror natin. Yung pinaka mirror niya natanggal yung ano, yung parang adhesive. Hindi na masyadong dumikit, kaya yun nalaglag. Sobrang tagtag ng kalsada siguro. And then ayun siya, nabasag. So hindi ako komportable na walang side mirror guys. Alright guys, so bayan ng Trento. So familiar yung lugar. So we are now leaving the Caraga region. So ito na yung boundary ng Trento at Moncayo. So nasa Davao de Oro na tayo guys. So according sa marker, 18 kilometers para sa bayan ng Moncayo. Time check natin 8:59. So sakto lang yung takbo natin. So nandito na tayo sa poblasyon ng Moncayo. So naghanap tayo ng motorcycle shop na merong side mirror, pero wala tayong nakita eh. Gusto ko sanang bumili nung tulad lang din ng ganito, or kahit nung version 2 nya. Problema, wala talaga. So tiis-tiis muna tayo. Tingnan natin sa nabunturan kung meron. Doon tayo titingin. According kay Google Map, meron pang 31 minutes ang nabunturan dito, or 30 kilometers. So medyo malapit na rin yan. Pero first time natin dito guys. Ang ganda, ganda sa paningin. Alright guys, welcome to Monte Vista, Davao de Oro. Fairness guys, ang ganda ng kalsada nila dito. May mga pangilan-ilan nga lang na mga potholes, pero pwede mo lang mabilang. Poblasyon ng Monte Vista. So ayun, may Shell. So Shell tayo. Kaka-gas up lang natin dun sa may Shell Monte Vista. Second gas up natin simula nung bumiyahe tayo. So first gas up natin dun mismo sa Butuan City. Then second gas up natin dito. So actually aabot pa naman to sa Nabunturan eh. Kaya lang minabuti ko nang magpa-gas up kasi baka di na tayo dumaan sa poblasyon ng Nabunturan. So time check natin guys, 10:06 ng umaga. Alright guys, so poblasyon ng Nabunturan. So siguro kakain na lang tayo dito ng Jollibee guys. Problema, asa na yung Jollibee? Nawawala. Ah, ito. Kaya naman pala hindi natin makita. So tapos lang natin kumain sa Jollibee dito sa Nabunturan.
So ngayon naghahanap tayo ng motorcycle accessories na shop. Di kasi ako komportable ng kulang yung side mirror natin. Pero kung wala, no choice tayo, sa Mati na tayo maghahanap. So meron naman sigurong online shop doon, or meron naman sa Facebook Market siguro. Alright guys, so on the way na tayo sa Maragusan. According sa marker, meron pang 36 kilometers away papunta sa Maragusan. So ngayon, itong daan na to is hindi siya masyadong dinadaanan ng mga motorista. So sa mga bundok tayo nito dadaan. Sana naman walang magiging aberya. Then sana maganda yung panahon. So yun na nga, hindi naman masyado mainit ngayon, no? Doon lang talaga sa Nabunturan, mainit talaga doon. Guys, kung pakaliwa tayo, New Bataan, and kung diretso, Maragusan. Siyempre Maragusan tayo. Alright guys, so pinakabayan ng Maragusan. Medyo matao din dito. Alright guys, so boundary ng Davao del Sur, Davao de Oro at saka Davao Oriental. Almost the same sila ng boundary nung Valencia to Tagum. Yung dinaanan natin ganun, parang the same sila ng boundary. So we are officially sa Davao Oriental na, according doon sa marker nila. So time check natin ngayon, it's 12:06. Yun yung mahirap sa walang side mirror guys. Di natin alam kung may dumidikit ba sa atin. So anyways, time check natin 12:06, and according sa marker, meron pang 40 kilometers away ang sentro ng Mati. Guys, so andito na tayo sa Mati. And according kay Google Map, meron pang 6.9 kilometers away yung bahay na tutuluyan natin. Alright guys, so andito tayo ngayon sa diversion road ng Mati. So meron na lang 1.4 kilometers away yung bahay na tutuluyan natin. So makikituloy lang tayo sa kabatch natin. So siguro mag-stay tayo dito ng ilang araw. So siguro Sunday tayo babakbak papuntang Jensan, and then diretso uwi na rin yun, kasi Jensan lang naman yung checkpoint na hindi natin napupuntahan.